Sa isang Marangyang Beach Resort, pinasalamatan ng mga waiter si Chairman Lee dahil sa kanyang pagtitiyaga at inialok sa kanya ang isang mataas na kalidad na alak na dinala pa mula sa libo-libong kilometro ang layo. Habang nagaganap ito, nagtanong ang isa sa mga tauhan ng chairman kung hindi ba nila nakikita na magmamasahe pa sila sa kanilang boss. Tumatawa, sinabi ni Chairman Lee na okay lang at itatanong kung aalis na ang mga waiter matapos maibigay ang alak. Sumagot ang mga waiter na hindi at sila mismo ang regalo na kasama ng alak. Sa puntong ito, namutla ang isa sa mga tauhan ni Chairman Lee at biglang tumakbo papalayo, sabay sigaw na may problema dahil papalapit na si Chumo. Sa gulat, sinuka ni Chairman Lee ang alak na kanyang iniinom. At sa mga hakbang ni Chumo papalapit sa harapan ng halimaw. Nagalit ang halimaw at nagtanong kung bakit siya iniistorbo matapos kumain. Inalok ni Chumo ang sarili niya bilang hindi masarap na pagkain at nagpahiwatig na marami na ang nakain ng halimaw na tao. Ang halimaw, na mayabang at palasak, ay nagsabing karangalan ng mga mahihinang nilalang na maging pagkain niya. Sa puntong ito, sinabi ni Chumo na noong una ay nais niyang manatiling buhay ang halimaw para magsilbing ebidensya, pero ngayon ay hindi na niya ito kinakailangan dahil may 11 pa na katulad nito ang natitira. Sa pagkabanggit ng pangalang Chumo, namutla ang halimaw at nagsimulang magpanik, nagtataka kung iniwanan na siya ng kanyang grupo. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang sinipa ni Chumo ang halimaw na nagresulta sa agad nitong pagkamatay. Lumitaw ang isa pang halimaw at nagsimulang magwala, nagsasabing hayaan siyang makapagsalita. Bago pa man makapagpatuloy, binigyan siya ni Chumo ng mabilis na suntok. Sinabi ni Chumo na dahil sa kanyang galit, masyado niyang nagamit ang lakas. Pero buti na lang, may natirang mga bahagi ng halimaw na pwedeng gamitin bilang ebidensya. Biglang may sumabog sa labas, at napansin ito ni Chumo. Nagkomento siyang walang originalidad ang ginawang pagsabog ng base para itago ang mga ebidensya. At sa labas ng building lumapit ang isang reporter kay Chumo matapos ang malakas na pagsabog sa kanlurang suburb ng Antong. Ayon sa reporter, nanggaling ang pagsabog sa park ng Lee's Group at hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan. Nang makita si Chumo na lumalabas mula sa mga debris, agad siyang hiningan ng panayam. Tinanong siya ng reporter kung sinadya niya ang pagsabog bilang pag-atake sa Lee's Group at kung ang kanyang aksyon ay higit pang pagpapalabas ng galit kaysa sa paghahanap ng katarungan. Tugon ni Chumo, tila handa na agad ang reporter dahil napakabilis nitong dumating sa eksena. Sinagot din niya ang pangalawang tanong ng reporter na ipinaliwanag niyang gusto niyang makipag-usap sa mga tauhan ng Lee's Group upang malaman ang totoo tungkol sa pagkawala ng chairman ng Lee's Group. Ngunit inatake siya bigla ng halimaw sa base, kaya't wala siyang nagawa kundi ang ipagtanggol ang sarili na nagdulot ng pagsabog. Sa pag-usad ng eksena na ito, naglabas ng mga komento ang mga manonood sa isang live broadcast room. Umaabot sa 1 milyong tao ang nakasubaybay, at ang mga opinyon ay nahahati. May mga nagsasabing nararapat lamang ang ginawa ni Chumo, at itinuturing siyang civilian god of war o superhero. Ang iba naman ay nag-aalala sa potensyal na pinsala sa mga inosenteng tao dulot ng kanyang reckless na aksyon. Napansin din ng mga netizen na lahat ng kaugnay na impormasyon sa Lee's Group ay na-block online, at ang tanging paraan upang pag-usapan ito ay sa pamamagitan ng live broadcast application. May mga nagsasabi ring marahil ay mawawalan ng negosyo ang Lee's Group dahil sa pagbagsak ng kanilang mga stocks. Nagpatuloy ang diskusyon sa usaping ito, may mga nagsasabi na marahil ay patay na talaga ang chairman ng Lee's Group at ito ay isang uri ng retribution o kaparusahan sa kanya at sa kanyang pamilya. At sa isang napakatensyong eksena, kita ang galit at pagkaabalang damdamin ni Chairman Lee habang nasa kanyang opisina. Isang basag na baso ang sumasalamin sa kanyang kasalukuyang emosyon. Pinapalayas niya ang mga waiter na nasa kanyang harapan, tanda ng kanyang pagkadismaya at galit. Dama niya ang mataas na panganib sa kanyang buhay at integridad, partikular na matapos matuklasan ni Chumo ang tinatagong halimaw sa kanyang base. Dahil dito, nag-aalala si Chairman Lee na baka may taksil o mole sa loob ng kanyang organisasyon na gustong siyang ipapatay. Ang kanyang paranoia at pag-aalinlangan ay umabot sa punto na nagdududa siya sa lahat ng mga tao sa kanyang paligid. At sa eksena kung saan magkasama si Chumo at Ere, nararamdaman ang kanilang malasakit at kasiyahan sa pagkatalo ni Bart, isang halimaw kilalang bully sa kanilang grupo. Habang tawang-tawa, inihayag ni Ere na nararapat lang ang nangyari kay Bart dahil sa kanyang masamang asal.
Dito, ipinapakita ni Ere ang kanyang ganap na pagsang-ayon sa kaganapan at ang kanyang malasakit sa kanyang mga kasamahan na nabiktima ni Bart. Nagpasalamat si Chumo kay Ere dahil sa kanyang tulong na agad na makita ang mga nagtatagong halimaw. Bilang kapalit, tinanong ni Chumo si Ere kung ano ang nais niyang gantimpala. Walang pag-aalinlangan, humiling si Ere ng Boston Lobster, na agad namang pinayagan ni Chumo. Napakasaya ni Ere at labis na nagpapasalamat kay Chumo. At isang system notice ang lumabas para kay Chumo. Kapag umabot sa 30 ang paborabilidad ni Ere sa kanya, magkakaroon sila ng kapangyarihang symbiotic evolution na magbibigay daan para makapagbahagi ng lakas si Chumo sa kanyang alagang hayop. Habang naglalakad sa gitna ng kalsada, napansin ni Chumo na may paparating. Pinagtago niya si Ere na biglang nag-transform bilang isang alagang hayop. Dumating si Xia Zhao at Li Hanling, mga kilalang tauhan mula sa ibang grupo. Nakipag-usap sila kay Chumo tungkol sa pakikipagtulungan laban sa isang kaaway na grupo na nakikipag-alyansa sa mga halimaw. Bagaman kilala si Li Hanling bilang good-for-nothing young master, nag-alok siya ng tulong kay Chumo. Naging praktikal at direkta si Chumo sa kanyang tugon. Sinabi niyang kung lolokohin siya, gagawin niyang hostage si Li Hanling para mailabas ang kanyang ama, ang chairman ng List Group. Tinanggap ni Li Hanling ang kondisyon, kahit na binanggit niyang hindi siya gaanong pinapahalagahan ng kanyang ama. Nagkasunduan ng dalawa, at tila ba'y nagsimula na ang kanilang pakikipagtulungan, base sa sincerity, na itinuring ni Chumo bilang pangunahing kondisyon para sa kanilang alyansa. Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang pakikipagtulungan, nagbigay si Xia Zhao ng isang kondisyon. Tinanong niya si Chumo kung sadyang itinago nito ang kanyang tunay na lakas noong huling laban nila. Sinabi ni Chumo na hindi siya nagtago ng anuman. Hindi kontento si Xia Zhao at nagnanais siyang magkaroon ng isa pang laban kasama si Chumo, ngunit ito ay sa kondisyong gagamitin ni Chumo ang kanyang buong lakas. Ayon kay Xia Zhao, hindi angkop na magkaroon ng internal conflict ang magiging magkaalyado, kaya nais niyang muling subukan ang kanyang sarili laban kay Chumo gamit ang kanilang buong kapangyarihan. Sa eksenang ito pumayag si Chumo sa hamon ni Xia Zhao, at sumalakay agad si Xia Zhao. Ngunit isang diretsahang suntok mula kay Chumo ang nagpatilapon sa kanya na parang sanggol. Tinanong ni Chumo kung okay si Xia Zhao, sabay paliwanag na kinontrol niya ang kanyang lakas para hindi ito masaktan ng sobra. Nagkomento si Li Hanling na ito ang pinakamasakit para kay Xia Zhao. Noong nakaraan, mataas ang tingin ni Xia Zhao sa sarili, at minamaliit ang mga cultivator mula sa 4 na pangunahing sektor. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang henyo na mas malupit pa sa kanya na si Chumo. Nagulat si Xia Zhao sa bilis ng pangyayari at sa malaking agwat ng kanilang lakas sa loob lamang ng isang araw. Nagtaka siya at nagtanong kung mayroong sistemang katulad ng mga nababasa sa mga nobela at comics na nagpapalakas kay Chumo habang may nakakatawang ekspresyon ng frustrasyon ang kanyang mukha. Naguguluhan si Chumo sa sinabi ni Xia Zhao tungkol sa isang misteryosong sistema at sinabing hindi maaring may ganun sa totoong buhay. Pagkatapos, bumalik si Li Hanling sa paksa ng kanilang pakikipagtulungan. Inaalok niyang magbigay ng impormasyon tulad ng galaw ng grupo at lokasyon ng paglipat ng data. Ngunit, iba ang layunin ni Chumo, gusto niyang matukoy kung saan itinatago ng List Group ang mga halimaw. Sinabi ni Li Hanling na limitado ang kanyang magagawa dahil napaka-confidential ng impormasyon tungkol sa mga halimaw. Sa pinakamabuti, maaari lamang niyang ituro ang syudad kung saan itinatago ang mga ito. Tapos, tinanong niya si Chumo kung hindi ba nito kayang hanapin ang mga halimaw ng kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Chumo na may limitasyon ang kanyang kakayahan sa pagtukoy sa kinalalagyan ng mga halimaw. Plano niyang mag-concentrate sa pag-atake sa mga halimaw na itinago ng List Group para hindi gumawa ng maraming kalaban. Hiling niya kay Li Hanling na siya satin ang listahan ng iba pang financial groups na nakikipag-alyansa sa mga halimaw. Tumugon si Li Hanling na magandang estratehiya ito. Sa ganitong paraan, magdududa ang kanyang ama at mas madali nilang mapipilitang ibigay ang buong listahan ng mga kasabwat na grupo. Balak niyang makipag-ugnay kay Chumo kinabukasan para sa tiyak na lokasyon ng mga itinatagong halimaw. Biglaang nagtanong si Chumo kung pwedeng manghiram ng pera, na tila ba isang di inaasahang twist sa kanilang usapan. Nagbigay si Li Hanling ng tugon sa hiling ni Chumo at sinabing nakabudget siya ngayon, kaya maaari lamang niyang ipahiram kay Chumo ang 300 milyon. Ngunit,
Nagulat si Lei Hanling nang malaman na kailangan lamang ni Chumo ng ilang libong yuan para makakain ng lobster. Sa gitna ng kanilang usapan, lumitaw ang isang mensahe, sign-in system prompt. Tumaas ng isa ang favorability ni Ere kay Chumo. At 20 araw pagkatapos ng kanilang usapan, may isang tao sa loob ng isang gusali na nagulat dahil natukoy ni Chumo ang kanyang kinalalagyan. Sumabog bigla ang gusali, at may mensaheng nagsabing darating ang helicopter sa loob ng 5 minuto. Dumating si Chumo na may matinding presensya. Hinamon niya ang halimaw na sumuko na lamang kaysa mamatay. Ayon kay Chumo, maaaring buhayin niya ito kung hindi ito pumapatay ng tao. Subalit, tumanggi ang halimaw at mas pinili nitong mamatay sa labanan kaysa maging bihag. Tumugon si Chumo na may respeto sa desisyon ng halimaw, sabay sabi ng masusunod ang iyong kahilingan. Sa opisina ni Chairman Lee, isang tauhan ang nagbalita na 4 na halimaw na ang napaslang ni Chumo. Nagtaka si Chairman Lee kung paano natukoy ni Chumo ang mga galaw ng mga halimaw at pinag-utos niyang alamin ito. Ipinahayag ng tauhan na may tao sa loob ng grupo ang nag-leak ng impormasyon kay Chumo. Laking gulat ni Chairman Lee nang malaman niyang ang kanyang bunso, si Lei Hanling, ang nagtataksil. Hindi lamang ito ang sumusuplong, siya rin pala ang nagpaplano na wasakin ang pagsasanib ng dalawang mundo. Hindi makapaniwala si Chairman Lee at itinuring na basura lamang ang kanyang anak. Ngunit, sinabihan siya ng tauhan na marami na palang paghadlang ang ginawa ni Lei Hanling sa kanilang mga plano ng lihim at walang awa. Iniabot sa kanya ang dokumento na nagre-record ng mga aksyon ni Lei Hanling sa nakaraang mga taon. Tinanong ni Chairman Lee kung bakit ginawa ito ng kanyang anak. Sinagot siya ng tauhan na hindi na mahalaga ang dahilan. Ngayong natukoy na nila ang traitor, maari na nilang gamitin ito upang labanan si Chumo. Nasa tuktok ng isang gusali sina Chumo at Lei Hanling. Ayon kay Lei Hanling, dapat dumaan sa syudad na ito ang ika-5 halimaw bago ito pumunta sa bagong base. Napansin ni Chumo na lumitaw na ang halimaw at ito'y nagmumula sa sentro ng syudad. Samantalang ang halimaw ay nasa loob ng isang kotse at papunta sa isang destinasyon. Nagtataka ito nang biglang mag-park ang kotse. Sinabi ng driver na ito na ang destinasyon ng halimaw at ayon sa kanilang plano, dito ito papatayin ni Chumo. Nag-utos ang halimaw sa driver na ituloy ang pagmamaneho at ibahagi ang kanyang mga plano, kundi papatayin niya ito. Tumugon ang driver na ayon sa plano, siya ay mamamatay doon para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pagkasabi noon, pinatay ng driver ang kanyang sarili. Nagmumura ang halimaw at tila alam na nito ang plano. Biglang may mga tao na sumigaw ng halimaw. Sinabi ng halimaw na ang ganitong plano ay maaaring maisip lamang sa ganitong sitwasyon. Nagdesisyon ito na gumawa ng malaking gulo ayon sa plano. Naghahanda ang halimaw na umatake sa mga tao at sumisigaw ang mga ito ng saklolo. Ngunit biglang huminto ang atake ng halimaw nang magpakita si Chumo at mapigilan ito sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang paa sa dibdib ng halimaw habang ito'y nasa lapag. Tinanong ni Chumo ang halimaw kung bakit pinapayagan ito ng grupo na pumatay ng mga tao sa gitna ng lungsod. Sinabi ng halimaw na walang halaga para sa kanya ang pagpatay sa mga tao. Bago ito sumabog sa isang malakas na pagsabog, sinabi ng halimaw na natapos na niya ang kanyang misyon at hindi niya makikita ang pagkawasak kay Chumo. Si Chumo ay nagmumuni-muni hinggil sa tunay na layunin ng pagpapakamatay ng halimaw. Biglang lumitaw ang isang berdeng usok na kumalat sa buong lungsod. Mukhang mapanganib ito at maaaring pumatay ng mga taong malalanghap ang usok, ngunit walang epekto ito kay Chumo habang naglalakad siya. Paglipat ng eksena, isang reporter sa telebisyon ang nagulat na nagkaroon ng matinding labanan sa gitna ng renes kina Chumo at sa halimaw. Pagkamatay ng halimaw, ito ay nagpalabas ng lason sa hangin na nagdulot ng daan-daang kamatayan sa kalapit na lugar. Nagbigay din ng pahayag ang chairman ng Lee's Group tungkol sa insidente. Si Chairman Lee ay nagbigay ng pahayag sa publiko. Inaamin niya na sa loob ng kalahating taon, siya ay nasa ilalim ng kontrol ng mga halimaw at gumawa ng maraming bagay na hindi mapapatawad. Ipinahayag niya na ngayon ay siya'y malaya na sa kontrol ng mga halimaw at hindi niya ito sinasabi upang humingi ng kapatawaran. Tanging isang tao lang ang gusto niyang harapin ng personal upang humingi ng tawad, si Chumo. Pagkatapos nito, handa na siyang harapin ang anumang parusa ng batas. Habang naghihintay siya kay Chumo sa Campbell Island.
Sa eksena na ito, lumabas ang mga komento ng mga audience hinggil sa naganap na laban ni Chumo at ng halimaw sa sentro ng lungsod ng Rennes. May mga tao na hindi naniniwala sa opisyal na balita na ilang daang tao lamang ang namatay. Ayon sa kanila, ang bilang ng mga nasawi ay umaabot sa 10,000. Nag-umpisa na rin ang iba't ibang opinyon tungkol kay Chumo. May mga tao na itinuturing siyang isang mamamatay tao, na nagpapanggap bilang isang superhero at nagtatanong kung bakit niya kinailangang lumaban sa sentro ng lungsod. Mayroon din namang iba na nagtatanggol kay Chumo na siya daw ay isang bayani na nagligtas sa mundo. Ngunit ang pangkalahatang tono ng mga komento ay negatibo na kung saan marami ang nagpapahayag ng galit at pagkabahala hinggil sa kanyang aksyon. At makikita si Chairman Lee at ang convoy na masaya sa naging epekto ng kanilang plano laban kay Chumo. Dahil sa aksyon ni Chumo sa sentro ng lungsod, marami na ang nagpoprotesta laban sa kanya at bumagsak ang kanyang imahe sa publiko. Tinanong ni Chairman Lee kung ano ang naging tugon ng 4 na sects ng mga cultivators. Ayon sa convoy, pumapanig din sa kanila ang mga cultivator. Dahil sa mga pangyayari, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa ekonomiya, bumababa ang presyo ng stocks, tumaas ang unemployment, at apektado ang iba't ibang industriya. Dahil dito, mawawalan din ng kita ang mga cultivator. Sa madaling salita, nakikita nila na matagumpay ang kanilang plano at patuloy itong makakabawas sa suporta para kay Chumo. Nag-uusap sina Chairman Lee at ang convoy tungkol sa nalalapit na pagkikita ni Chairman Lee at Chumo. Si Chairman Lee ay may agam-agam na baka siya ipatayin ni Chumo, ngunit pinaliwanag ni convoy na ang pagkikita ay isang show lamang. Ang layunin nito ay ipaintindi kay Chumo ang realidad ng sitwasyon. Kung masaktan man si Chairman Lee, mawawalan si Chumo ng lahat ng suporta at magiging kaaway siya ng buong mundo. Kaya't ang tanging opsyon niya ay makipagkasunduan sa kanilang group alliance. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng suporta si Chumo at makakaahon sa kontrobersya. Si Chairman Lee, sa kabilang banda, ay nagpapahiwatig na siya lang ang magdudusa sa huli, lalo na't si Lee Hanling, ang kanyang anak, ay nagdulot ng malaking problema sa grupo. Sinabi ng convoy na ang parusang makukulong si Chairman Lee ay generous na trato na, at may karagdagang parusa rin ang Lee's group. Sa tensyong palitan ng usapan sa pagitan ni Chairman Lee at ng convoy, halata ang pagka-upset ni Chairman Lee nang malaman niyang nagbago ang mga kondisyon mula sa kanilang orihinal na kasunduan. Ipinabatid sa kanya ng convoy na ito na ang final na desisyon ng grupo ng alyansya. Ang mga bagong tuntunin ay ang Chairman Lee ay maaaring mabuhay, ngunit ang kanyang anak na si Lee Hanling, na tinuturing na traidor, ay dapat mamatay. Wala sa paki ng convoy ang mga alalahanin ni Chairman Lee, at malamig niyang sinasabi na mayroon siyang maraming anak sa labas, at ang pagkawala ng isa, ay hindi dapat maging malaking problema. Sumasang-ayon si Chairman Lee, na sinasabing ang mga nagtataksil sa alyansya, ay nararapat lamang na mamatay. Napuno ng moral na kompromiso at kalkuladong desisyon ang atmosfera, habang kinikilala ng parehong partido ang bigat ng kanilang mga pinili. Sa itaas ng gusali, nag-uusap si Chumo at Ere tungkol sa naging reaksyon ng tao sa kanilang ginawa. Binanggit ni Ere na kung hindi dahil kay Chumo na kumalat ang poisonous fog, ay maaaring tumaas pa ang bilang ng mga namatay. Pero imbes na pasalamat ang tao, wala silang pakialam o hindi sila nagpapasalamat. Sagot ni Chumo, ginawa niya lang ang tama at wala siyang pakialam sa opinyon ng iba. Pinag-uusapan din nila ang nalapit na pagkikita nila kay Chairman Lee, at nababahala si Chumo na baka may plano na ang group alliance laban sa kanya, kabilang na ang mga cultivators. Biglang nagbiro si Ere na bakit hindi na lang sumali si Chumo sa kanilang panig ng mga halimaw. Nabigla si Chumo at tila nagalit, kaya't nagmamakaawa si Ere, ngunit nagtransform si Ere sa anyo ng isang ferret na may kahon sa kanyang katawan bilang isang parusa. Sumunod, lumipat ang tagpo sa isang beach kung saan naroroon si Chumo. Nagtagpo si Chumo at si Jingshan at Yue Qianyan miyembro ng 4 na pangunahing sekta at tinanong niya kung nagtulungan na ba sila ng group alliance. Sinabi ni Jingshan na nandito sila para iparating ang desisyon ng mga sekta na itigil na ni Chumo ang kanyang mga pag-atake sa group. Kung may pagkakamali ang group, ito'y paparusahan ayon sa batas. Kung hindi, magiging kaaway siya ng 4 na sekta. Hindi sang-ayon si Yue Qianyan at sinabing wala namang ginawang mali si Chumo. Tugon ni Chumo, nabigo siya sa desisyon ng mga sekta, lalo na't alam nilang kumokontra ang group sa mga halimaw.
Paliwanag ni Jingshan, hindi niya magagampanan ang magpabago ng desisyon ng sekta at ayaw niyang maging kaaway ang dating mga kasama. Pinanawagan niyang sundin ni Chumo ang rules of justice para sa kapakanan ng lahat. Sagot ni Chumo, siya na mismo ang overall situation at siya ang magpapataw ng karampatang parusa sa kanyang mga ginawa. Punong-puno ng tensyon at moral na pag-aalinlangan ang tagpo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.